mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Yes! Magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Nato lang po tayo, ang inyong lingkod, Terry Alpa, para po sa ating mga OFW at mga sundalo. At syempre, bago pong lahat, tayo po'y napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio sa inyo pong AM 1134 kHz AM band. At syempre po, ito po ang boses ng Kawal Pilipino. Okay, bago pong lahat, batiin natin ang ating mga bossing dyan po sa Armed Forces Radio. Hello po, saludo po ako sa inyo, mga bossing. At syempre po, salamat po sa ating technical side, ang ating mga sundalong technician, babae at lalaki na magigiting. Maraming salamat po sa inyong suporta. Palakpakan po natin sila. And yes, bago tayo magsimula ay batiin natin ang ating bantay at kasangga ng OFW International. So, ibig sabihin, yan po ay mapapanood, tayo po ay mapapanood at makapapakinggan po sa apat na sulok ng mundo. Ang ating po mga OFWs, sila po ang ating mga followers and viewers. At marami po tayong mga chapter. Siyempre, unang-una po yung napakasipag po na chapter sa Qatar. Yan po ang bantay at kasangga Qatar chapter. Hello po sa inyong lahat, namimiss ko na kayo. At siyempre po, ang Saudi Arabia chapter, hello po. At marami pa po, meron pong Singapore, Hong Kong at sa apat na sulok ng mundo. Hindi naman natin isa-isa yun, mauubos po yung oras natin. At ang ating pong founder, batiin natin si Founder Albert Lawin Gawanson. Siya po yung pinakaama ng bantay at kasangga. Ayan. Okay, ngayong araw na ito, ako lang mag-isa kasi maganda po ang aking balita para sa inyo. Yung ating pong founder partner na si Ka Albert ay medyo busy po sa mga livelihood para sa ating mga OFW. Ito po yung mushroom. Kamakailan lang po, nagkaroon ng seminar para po sa mga OFW narito at sa kanilang pamilya. Napakalaki pong tulong yung mushroom kasi napakalaki po ng kita. Maliit lang po ang yung puhunan pero ang balik po sa inyo ay 3 beses. So para malaman nyo kung paano yan, ay mag-i-schedule po ulit ang ating founder ng seminar for mushroom. Antabayanan nyo po yung ating announcement. Okay, ngayong araw na ito ay maganda yung ating pag-uusapan. Kasi po, sabi nga ang isang inspirasyon yung ating pong mga kababayan na medyo nadidepress, lalo na po kung isa kang dating sikat o isang normal lang na tao, it means talagang kaya mong gawin kung ano yung iyong pangarap. Pero kung ang buhay mo na isa kang dating kinikilala, isang napaka-talented, ay bigla na lang nagkarong dagok sa iyong buhay, paano mo ito haharapin? So ngayon po, maganda po yung ating tatalakayin ngayon. Ito po yung, ang title po ay Pangarap na Entablado. Yan, sa title pa lang po maganda na po talaga. It's a short movie na nakaka-inspired po sa ating mga manunood at sa ating pong makikinig o manunood sa movie na to. It's a short movie produced by MKG Films and Production. Siya ay Attorney Mark Tolentino po ang pinaka-producer at sumuporta po dito. Ayan, siguro speaking of Attorney Mark Tolentino, alam ko hindi na po iba sa inyo ang pangalan na po na yan. Yan. Okay po, si Attorney Mark Tolentino ay dati po nating partner at kasama sa DW Armed Forces Radio. Siya po yung ating partner sa Bantay Kaibigan sa Katarungan kasi po yung aming pong program na yan ni Caromel
broadcaster ng bayan, Rest in Heaven Caramel. Siya po yung kasama rin po natin dyan. At si Attorney Mark, that was 18 years ago. Sabi ko nga kay Attorney, nung makita ko siya muli, wow, nung kasama natin siya dito sa Armed Forces, talagang napakabata mo niya. Sabi ko nga, may gatas pa sa labi si Attorney. Pero ngayon po, nung kaming magkitang muli, akalain mo, nag-cross ulit yung aming landas. Ay nako, siya po ay masasabi ko sikat kasi ang kanya pong mga kaso ay panay masasabi natin mga matitinding kaso, no? At siya po ay tinatawag ng celebrity lawyer. So, nung araw, nung kasama natin siya sa program, ang madalas niyang i-discuss yung mga problem po about mag-asawa na hindi magkasundo, yung annulment, kung paanong gagawin, mga ganyan, ano? It's a pre-legal advice from Attorney Mark. At tinatawag natin siyang Kuya Mark. Ayaw niya ng attorney. Maganda nga naman kuya kasi yun ang uso ngayon. So, this time, as a celebrity lawyer, tingnan nyo na lang po yung kanyang profile. Ayaw ko na pong ikwento dito. Baka sabihin ni attorney, ni Kuya Mark, na-expose ko na yung mga case niya na talaga masasabi nating pang ano talaga, high-end. Okay, so ang pinakapunto natin dito, kaya natatalakay natin si Attorney Mark. Kasi po, siya po yung nagsuporta at nag-produce nitong short movie na to na Pangarap na Entablado. At alam nyo, kaya ko po ito ngayon pinapalabas para sa ating mga OFWs, yung mga nandito na at mga, kasi po, ito po isang pagkakataon na pag napanood nyo, ay parang ma-inspired kayo na hindi pala katapusan ng buhay pag ikaw ay nagkaroon ng kapansanan, lalo na po ating mga PWDs. Para po sa inyo rin po ito, mga senior citizen din na parang na-stress na na-depress dahil sa kanilang kalagayan na masabi natin person with disabilities. May pag-asa pa pala, lalo na pagka talented ka. So, bukod doon, ito pong MKG ay nagbibigay din rin po ng pagkakataon sa mga kabataan na gustong magkaroon ng pangalan o sumikat o magkaroon ng pagkakataon sa acting. Ito pong MKG ay tumatanggap po sila, free ano po ito, training, ano. Wala po kayong gagastusin. Ito po ay pagbibigay pagkakataon lang sa inyo, yung mga talented nating kabataan. Tulad ng pong pag mapapanood nyo itong Pangarap na Entablado, hindi nyo sasabihin na first time actress and actor yung nando doon. Ang gagaling po nila. Ayan po. Sabi nga, ito po yung pinaka-story po niya. Yung pong rapper, yung pong lalaking rapper na nagngangalang Rapi, siya po ay nabaldado ang paa dahil sa isang aksidente. At muling nakahanap ng silbi sa buhay nang tulungan niya ang isang batang pulubi na may pangalang Tina. Yan, no? Short ano lang to para alam nyo. Yun, sumali po sila sa isang rap contest, isang kaganapan sa larangan ng musika at suportado para sa mga mga PWD. Suporta po yan para sa mga PWD na maging dahilan ng kanilang paghilom mula sa masalimuot na nakaraan. Ayan, ako dyan pala maaano nyo na kung paano ang naging inspirasyon itong ating mga star dito na si Rapi at si Tinay, na mga first timer, pero pag napanood nyo, hindi nyo po sasabihin na first time nila. At syempre, behind the scene po ay hindi natin kakalimutan yung director. Si Direct Jeremiah Palma, siya po yung director sa mga short film. Alam niyo, ang hirap po ng kanyang ginawa, gagawin na ginawa, ano? Kasi nga, it's a short film. So, ibig sabihin, maikli na, at ginawa pa po, pinaikli pa po for another 20 minutes. So, ibig sabihin, gagawa po si Direct ng paano niya tatanggalin yung mga ano doon, parts na hindi mababawasan yung pinakaano ng istorya, yung nagawa niya yon. Tsaka ito pa, pinapasalamatan din po ng Pangarap na Entablado, ito pong short film festival. At ito nga po, si director, nandiyan po, meron pong director Nino Wilfred, at syempre si Miss Joy Estacio. So para malinaw po, papapanood ko po sa inyo yung ating mga interviews para maliwanag po kung paano ito nakakatulong sa mga depressed na tao, lalo na po yung mga PWD na
experience na parang down na sila, sa bahay na lang sila, yun ang feeling po nila. Pero once na panood nyo po ito, magkakaroon po talaga kayo ng, kung kaya niya, kaya ko rin, di ba? Okay, so panoorin po natin ang short interviews po natin sa mga staff po. Go ahead. Attorney Mark Tolentino. Okay, dito po ay mapapakinggan po natin ang mensahe po at interview po natin kay Kuya Mark Tolentino ng MKG. Yung MKG Films, this is our first produced movie, short film, but hopefully by next year, yung full-blown na talaga na movie with a partnership ng mga malaking mga companies. And of course, nag-start na kami kahapon yung short film namin, yung vertical movie. So, ibig sabihin, may malaki yung plano natin for the MKG Films. But with respect sa movie na to, ano title? Pangarap na Entablado. Pangarap ng Entablado. So, ano yung aral? Is more of a hope. Kahit na talunan ka, may pag-asa. Ganun lang yan. Like, sino sa atin, hindi naman tayo palaging successful. Minsan, may mga failure sa buhay. But yung failure na yan will give you, will educate you how to succeed, paano kayo tumayo. Kasi hindi, may mga panahon na ma-fail tayo. May mga challenges sa buhay. But yun ay temporary lang. Hindi yun ang definition kung sino kayo. Yun ang ibig sabihin ng pangarap ng entablado. Hindi yun kung failure ka. For example, failure kayo sa negosyo. Failure kayo sa buhay. Failure kayo sa asawa ninyo. Failure kayo sa relasyon ninyo. Hindi ibig sabihin na yun ang buhay ninyo. Yun ang tinatawag na start pa lang yun. Paano kayo tumayo of your failure? Yun ang ibig sabihin dito. Like for example, itong naka-wheelchair, si babae, ano babae? Tinay po. Si Tinay. Si Tinay, may problema sa kanyang nanay, patay na kanyang tatay. But ang nag-motivate sa kanya, isang PWD. So, ibig sabihin, kahit PWD ka, pwede kang mag-succeed, pwede kang maging sikat, pwede kang maging celebrity, like a good rapper, a good singer. Yun ang ibig sabihin dyan. So, in the near future, we are planning again another movie, yung MKG Films with Maya, and hindi lang movie. In fact, we are planning in the next 2 years, 50 movies na gagawin namin. Wow. Hindi ito movies na ordinary movie na it is a vertical movie, 5,000 episodes. 5,000 episodes of the 50 movies. Yung gagawin namin. With a partnership ng mga malaking company, we are planning to sign pa by next week. Hindi ko pa pwedeng announce yun. But yun ang gagawin ng MKG Films. Of course, Maya, ang official natin na director. So, ang gagawin natin, this is a short film. So, ang gagawin natin next 2 years or next 3 years, vertical movie na ipalabas sa mga online. And hindi lang sa online na mga streaming, may mga yung 1 hour movie na. Full length movie na ang gagawin po natin. So of course, hindi ko makaya to. This is my first time. Yung MKG is a first produced movie. But of course, may mga produced movies na tayo na ako mismo ang bida. Like for example, yung Pinoy Legal Minds. Ilang taon na yun? 15 years na yun. Doon nag-start ang MKG Films sa Legal Minds sa DCRH. Ako yung producer, ako din yung actor. SMNI, ginawa natin Pinoy Legal Minds. Ako yung producer, but of course, with the partnership ng SMNI, ako din yung actor. But ngayon, magbibigay tayo ng opportunities sa mga bagong mga artista. Although I'm not an actor, I'm more of a broadcaster na sinisimplify natin ang batas, di ba? You can check that online. Na yung page natin, almost 900,000 followers, but 10 million views per day yun. Nagbibigay tayo ng advice.
Ito naman, nagbibigay ng pag-asa. Failure sa buhay, nadisgrasya, naputol ng paa. Yung isa, may sakit, poverty, sobrang hirap sa buhay, may pag-asa. So yung Pinoy Legal Minds, ang konsepto nun, nagbibigay tayo ng education sa mga kababayan natin sa batas. Wala yan sa ibang mga program, only the Pinoy Legal Minds na nag-simplify sa batas. If you read the law, kung pupunta kayo sa mga abogado, ang bayad sa abogado, 5,000, 15 minutes lang. But ang ginagawa natin, nilapit namin ang batas sa ordinaryong mga Pilipino. Ibig sabihin, education ang binigay ko natin. Same also ngayon, may program kami ni Derek Maya na MKG Films, yung Pinoy Legal Minds Drama Special. Bakit Drama Special? Kasi baka napikon na sa pagmumukha ko. 18 years na kasi ako sa TV. 18 years na. So, bata pa ako, sleep pa. Ito ang partner ko lang eh. Ito, Terry, tayo ka dyan. Tayo ka. Yes, hello po sa inyo. 18 years ko ng partner ko. I've been in media for 18 years na bibigyan ng advice. So, sa isip ko, pagka na, anong tawag doon, nagsawa sa pagmumukha ko. So, ginagawa ko, yung mga bata, mga artista, mga future actress, i-dramatize nila yung advice ko. For example, I will give advice about annulment of marriage. Doon tayo sumikat. 8 billion views yung advice ko about annulment of marriage. Nandiyan sa YouTube yan, 8 million views. Ang gagawin po namin sa Pinoy Legal Minds Drama Special is i-dramatize natin. I-dramatize para mas simpleng maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino. Yun ang gagawin ng MKG Films. So the MKG Films, itong pangarap sa inang entablado, it is just a start. Umpisa pa lang to. And this definitely will not be the end. Umpisa pa lang to. So, hopefully, ngayon, nag-start na kami, kahapon, nag-start na kami ng short film, vertical film, and full length naman yan. So, definitely, sana malalo itong pangarap ng entablado. First project ng MKG Films. Pag-limang film festival ang nag-join ang MKG Films through the pangarap ng entablado. 5 na. Isang Philippines, 4 international. Ano yung international? India, Pakistan, Dubai, ano pa yung iba dyan? Ngayon, top 45 na. Nag-umpisa pa lang tayo. Hindi ba yan ginalingan ni Derek Maya? Hindi ba yan ginalingan niya? Wala pa sa tamang momentum. Hindi pa pinawisan. Bakit ko masabi hindi pinawisan? Yung unang artista, hindi sumipot no first one. Tapos wala ako. I was in Cebu yata noon, speaker ako sa isang event, international event. So, walang training, walang basta sa script. 1 hour, 2 hours, dumating yung artista. O yun, sila yun, si Rani. O yun. So, ibig sabihin, hindi pa pinawisan si Maya, magaling na ang movie. Pagpagan naman si Maya. Yung mga cast, hindi pa yun pinawisan. Practice pa lang to. Ba't magaling na, maganda ng movie. How much more kung magtagal na ang MKG in partnership with the kapisana ng social media broadcaster ng Pilipinas and yung mga malalaking company. We are actually, bago itong MKG, nag-start na tayo sa movie production yung WPS, West Philippine Sea, in partnership yun ng Vivo One. Yung Vivo One, lumabas yun sa DCRH. That was last year. Naging artista nga ako doon eh. First, wala akong acting, wala akong talent sa acting. Naging artista ko for 1 day. Ang role ko, presidente ng China. West Philippine Sea. But ngayon, our planning with Maya is mga magical, mga historical, mga love story. Yun ang gagawin po natin.
vertical ang gagawin natin. So, yung mga cast, huwag kayong mawala ng pag-asa, hindi ito ang katapusan. Nag-umpisa pa lang ang MKG Films, nag-umpisa pa lang tayo. Sabi ko nga, hindi pa ito ginalingan ng mga cast. Hindi pa ito ginalingan ng production headed by Maya. But, maganda na ang film. How much more kung paghandaan po natin, may budget na malaki, may magandang production, sigurado ako, may best actor tayo, best actress, and best film ang susunod na project ng MKG Films. Yun na, top 45 na short film na tayo, shortlisted na ang pangarap ng entablado. Yun, first movie pa lang yan ng MKG Films. Yun talaga ang negosyo, yun talaga ang mga activities. Umpisa, hindi pa masyadong pinaghandaan. Pagka hindi magpinaghandaan, ang ganda na ng movie. Yun yan. Yun ang ibig sabihin. How much more kung paghandaan na may mataas na oras na preparation, may magandang mga casting, lalo na may partnership tayo ang MKG Films, gagawa tayo ng, mag-train tayo ng mga future actors. May mga anong tawag doon? Artists. So, yun ang gagawin po natin. So, ibig sabihin, hindi mawalan ng trabaho ang mga cast. Bakit? Kasi ang MKG Films magbibigay ng opportunity sa mga bagong artista. Kasi sabi ko nga, nag-meeting kami kahapon, hindi ka artista kung may certificate ka galing sa mga, anong tawag doon, mga acting workshop. Hindi ako naniniwala na artista ka kung may certificate ka ni Mr. Ogie. Or may nakaperma ka sa Viva, nakaperma ka sa ABS-CBN or sa Sparkle. Ano Sparkle ba tawag? Yes po. Oo. Hindi ka artista. Artista ka kung makita ka sa television. Yun ang gagawin ng MKG Films. So, hindi ako naniniwala yung makita natin sa mga social media, sobrang sexy, sobrang ganda, sobrang pogi, ang likod diba, nakaperma sa Purgata, artista ka na, hindi ka artista. You're nothing. Same also kung nakaperma ka sa ABS-CBN, nakaperma ka sa GMA, you're nothing. Kung wala ka may pakita na film production na ikaw ay isang artista. Yun ang gagawin ng MKG Films. Lahat ng mga nag-umpisa mga artista, bibigyan po natin ng project. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at Kasangga at syempre po sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ngayon po nandito pa rin po tayo no, sa first screening po ng MKG Production. And of course, nandito yung director. Congratulations, behind the scene, pero very successful po. Okay po, pakilala niyo po yung sarili. Ayun, magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga nanonood at sumusuporta sa programang ito. Ako po si Jeremiah Palma, isa po akong indie filmmaker, director, video producer, and ako po yung founder po ng My Film Production. Of course, with the help of the MKG Film Production with Attorney Mark Tolino. Ayun. And tanungin ko lang kasi nasabi na nila iba, ano ang naging inspirasyon mo at napakaganda nitong yung ginawa na pangarap na entablado sa title pa lang, ibang-iba na ang dating. Go ahead. Ayun, actually frustrated ako, hip-hop dancer and rapper po. Yes. So, yung inspiration po dun sa paggawa ng stories, binis ko talaga siya sa experience ko. So, yung nangyari kasi sa story ng bida natin na babae, na si Tanay, hindi niya may yung PWD po pala, na hindi niya mapagpatuloy yung dream niya dahil nga nabaldado siya, na-aksidente siya. So parang tumigil na. Same as sa situation sa buhay ko, na parang tinigil na ako. Pero nag-jump into filmmaking kasi ako. Tumigil yung pagkahilig ko sa pagsasayaw at pagiging rapper. Pero nandito ako ngayon sa filmmaking, parang ito yung nag-push sa akin. So yun yung nagbigay lakas sa akin na bawat tao na may kwento at ang gandang kwento na gusto kong palabas as film. Yes. So, ibig sabihin, hindi naman ito yung unang ginawa. Alam ko, napakarami na ka ng successful na mga stories eh. Okay.
hindi na kita istorbohin, mukhang busy ka doon. Siguro, yun na lang mensahe mo para sa ating mga followers and viewers, most especially po the OFW, and of course, sundalo siya, kasi po tayo ay nasa program ng Boses ng Kawal Pilipino. Go ahead po. Ayun, ako nga pala sa mga OFW, naging OFW ako nice, from yes. Saudi and Kuwait. Sobra alam kong hirap na dinadanas ng mga OFW, lalo sa homesick, na nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. Yes. And then sa Armed Force of the Philippines, Armed Forces Radio. Armed Force Radio, supportahan niyo po ang programang ito kasi alam ko marami kayong matutunan. Yes. Madidiscover dito ng mga balita na hindi niyo pa inaasahan. At saka syempre yung suporta nito sa mga kagaya namin na Attitude Makers. Yes. So maraming salamat po at sana supportahan niyo din ako sa mga upcoming ko pa mga projects. Salamat po. Yes, ang ating mga sundalo. Siyempre, yung pong pagbagbati sa kanila, yung mensahe. Go ahead. Ayun, sa mga sundalo po natin, maraming salamat po sa inyong serbisyo. Kami po ay, kayo po yung naging inspirasyon namin, kaya kami lumalaban din sa bawat buhay namin. So, maraming salamat po sa inyo at tuloy lang po ang laban. Yes, and of course, magkakaroon tayo ng part 2 bilang OFW at isang director. Yan ang gusto marinig ng ating mga kababayan. Ngayon, medyo ang time natin ay short lang. Anyway, see you in Dubai. Sana ano kasi nandun ako next year. Sure. That's my second home, Dubai. Okay, congratulations. Magandang, thank you sa pagpunta. Alam ko may mga personal schedule talaga kayo ngayong araw, pero binigyan nyo ng oras at importansya yung pagpunta dito. Kay Atty. Mark Tolentino, maraming salamat kasi kung wala siya, wala rin to. Sa totoo lang. Ayun. Saka maraming salamat din kay Ayesha at kay Sir Randy na bigay yung nung kinontak ko sila regarding dito sa role na to, hindi talaga sila nag-hesitate na tanggapin yung role para kay Ayesha. And then, nandito po yung anak ni Sir Rani, yung bumanat na PWD, si Charlie. Ayan. Si Sir Rani, sayang hindi siya nakapunta kasi may shoot siya ngayon na ads. So, ayun, sabi lang kay Sir Rani, sobrang maraming salamat sa pag-accept ng project. Just to share a backstory of the production, hindi po talaga si Sir Rani talaga yung gaganap na PWD. Yung gaganap ng si Laser A, ang rapper na. Ang gaganap sana ng role na PWD, puto talaga yung paa. And then, yung story kasi nito, inspired talaga sa kanya. Isa siyang hip-hop rapper ng Cavite, naputol yung paa niya. So hindi na talaga na-pursue yung pangarap niya na mag-perform. Actually, mag-perform siya, pero hindi na tuloy-tuloy. So, inspired doon sa story. So, kinuha ko yung story doon sa kanya. And then, ang kasamang palad na hindi siya pumunta sa shooting din namin. So, masakit man gawin na hindi siya pumunta dahil sa kung rason niya. Pero dahil ni Sir Rani, tinawagan ko siya on that day, 2 hours na niligang sa kanya, talagang on the go audition na talaga siya. Lagi siyang yung character talaga. So thank you kay Sir Rani. Ayun. And then, siyempre, sa production, sa cast, nandito rin yung ibang cast natin gumanap. Sa production, dito mabubuo kung wala rin kayo, wala kayo sa tabi ko bumuo nito. So, yun. Maraming salamat po sa pagpunta at sana na-appreciate nyo. So, yung film namin. Ayun. Sana makagawa pa kami ng marami kasama si Atty. Mark. Thank you so much, Atty. Mark. Bigyan naman natin. Isang kasiyahan talaga. Guys, aside po kami sa isang film festival internationally. So ito po ang Emirates Film Festival and Malmo Arab Film Festival and Dada Saheb Palke International Film Festival. So I hope na ma-shortlist ulit kami and makapasok sa awarding ceremony. Yung sa Emirates, sa Dubai po yun, Emirates Film Festival. By next year, hopefully makapasok kami sa
Official MPs. And then, yung Almoa po, sa Arab naman siya, somewhere in Middle East din po siya. UAE, United Arab Emirates. Hindi, yung isa, yung Malmo Arab. So, around Middle East din siya. And then, yung Dadaske is sa India po siya. Ayun. So, hopefully, yung official entry kami doon. So, actually, yung pinanood nyo kanina is extended version po siya ng edit ko. Yung in-editing namin sa Sorok, dahil 20 minutes lang yung maximum duration ng film. So, ang dami kong thinking, ang dami kong kinat. So, ang hirap, kasi yung momentum, yung emotion ng mga characters, yung mga kailangan mong magbawas. Para lang pumasok siya sa 20 minutes. Pero yung editing namin sa international, yun po yung extended version, which is yun yung napanood niyo. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at Kasangga na mapapakinggan po sa DWWD 1134 kHz AM band. And of course, sa Armed Forces Radio, ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Ayan. Meron tayong dalawang beautiful ladies ngayon. At kasalukuyan po ay katatapos lang po ng first screening ng MKG Production na may title na Pangarap na Entablado. Yan, sa title pa lang matindi na. Unahin natin introduce si Ma'am. Ma'am, introduce herself please. Hello po, ako po si Joy Estacio, ang social media and marketing manager ng MKG Films and Production, and also all around food production crew. So, I am currently working as assistant director din sa Pinoy Legal Minds. And this ang ating main character sa program. Yes. Bati ka sa mga followers and viewers natin. Hi po, kamusta naman po kayo lahat? My name is Ayosha Garito po. I am one of the lead characters as Tinay po. Yes. Okay, unahin natin ang katanungan. Ito pong MKG Production, ito yung parang first movie nila, no? Yes. We call it movie, it's short, no? Short film movie. Oo. So, this is the first time po talaga na makapasok si MKG sa isang film festival. So, just to let you know po na unang pelikula ay nakapasok po agad sa film festival. So, bilang isang baguhan sa film industry. Not really baguhan dahil may mga experience naman kami. But, MKG Films and Production kasi is bagong film production. Yes. So, start up pa lang. So, it's a milestone for us na ma-shortlist ang Pangarap na Entablado sa Sorok Short Film Festival. Yes. Bali, ano yung naging role mo dito na very challenging para sa'yo? Ang pinaka-role kasi ako po ay nagtatrabaho sa likod ng camera. So, I am the talent coordinator. So, ako yung nag-aasikaso sa ating mga talents, and also, I am the production assistant that time. Wardrobe din, so for continuity ng ating mga actors and actresses. So, challenging kasi nga, syempre, I need to be flexible doing this 3 roles sa production. Kailangan mo talagang mahabaan yung pasensya mo, and also yung maging resourceful ka din and versatile sa mga ginagawa mo. Yun lang naman. Yes, at ngayon pakinggan natin yung mismong artista na nandyan. Sabi nga, first time niya, no? Pati sa pag-acting, okay, ano ba ang masasabi mo sa naging role mo dito sa movie na to? Since first time ko po, syempre, nahirapan din po ako since for a really short time period of paghahanda po. And I really enjoyed it po since first time ko nga po, and more experience din po siya sa akin. And I also love the character na binigay din po nila sa akin kasi it's really, napaka-connected din po niya sa akin since I also love performing din po. Yes, first time. Grabe, pero ang galing ng acting niya. Bali, anong screen name niya ron? Ayesha Garrido. We will launch her as Ayesha G. Yes, a G. Yes po, kasi MKG artist po siya. So, yes. MKG Films and Production, magkakaroon din po kami ng isang talent management arm. So, I am the one who is handling
the talent. So, yun po. Abangan nyo na lang po yung magiging launching po namin very, very soon once nakapag-contract signing na po ang ating mga talents. Ayun. So, ibig sabihin, naghahanap talaga kayo ng mga bago talaga na walang experience. So, yung mga viewers natin na medyo may pangarap na maging katulad ni Sayasa, paano sila makaka-join o magkakaroon ng interview? Hello po, yan po ay isang magandang katanungan po, Ma'am Terry. So, ang MKG Films and Production ay magkakaroon ng isang workshop. So, ang workshop po na yon is magkakaroon po siya ng sessions, number of sessions na kailangan kumpletuhin. So, as long as papasa mo ang mga given workshop, so you will be an MKG artist. So, ipopost po namin yung details sa mga aming official social media pages. Dahil na sa Facebook kasi kami ay active sa Facebook. So, ako po ang social media manager. So, ako po ang sasagot sa inyong mga katanungan. Ayun, so mayroong pagkakataon yung mga nangangarap na maging artista na katulad ni Mama, no? Okay, inan po na lang po kayo ng mensahe po. Tayo po yung napapanood ng mga OFW at syempre po ang ating mga sundalo. Ang iyong mensahe para sa kanila. Ang mensahe ko lang po sa ating mga viewers, sa lahat po ng mga nangangarap maging artista. So, ang MKG Films and Production ay handa pong tumulong sa inyong mga pangarap. So, kindly contact us sa aming official Facebook page. Follow us so we can post the details ng aming mga upcoming workshop at maging isa sa aming MKG artists. Yes, and of course yung ating mga bayani, ang ating mga sundalo, tayo po ay nasa boses ng Kawal Filipino Radio Station. Yes po, sa ating mga mahal na sundalo, maraming salamat po sa inyong serbisyo sa ating bansa. Isa po kayong pinararangal ng bansang Pilipinas. At ang katulad ko na isang mamayang Pilipino, maraming salamat po. Yes, and of course, ang ating star, Miss Ayesa G, ang iyong mensahe sa ating mga OFW. Hello po, I just want to say na maraming salamat po sa servisyo and also the sacrifice na ginagawa niyo po sa kapalayo po sa pamilya, kahit na mahirap po, alam po namin na ginagawa niyo po yun para po mas makabuti po ang iyong pamilya. And really appreciate po and then po dun po sa mga may gusto po sa mga may pangarap po ng artista. Yes. If you're really passionate about it, yun po talaga yung i-achieve mong goal. Yes, thank you so much po sa dalawang pretty ladies. Good luck po sa inyo. At nga pala, no, alam ko meron kayong magiging show sa Dubai. Antabayanan po yan ng ating mga OFWs na nasa Dubai. Ang ating pangarap na entablado ay kasali po sa isang film festival sa Dubai. Yes. So, we will announce po at sana po pagdasal niyo po kami na ma-shortlist ang aming film para po mapalabas po siya sa Dubai. Yes. Maraming salamat po. Congratulations. Sa mga lahat, after po mapanood yung film, I'm very thankful po na nakasama po ako dito sa film and very thankful din po ako na grab ko po yung opportunity na ito. And also thank you po kay Attorney. Hi everyone, my name is Jeremiah Palma. I'm the filmmaker director of Pangarap na Entablado. Inaanyayahan po namin kayo na manood ng aming free screening ng short film namin na Pangarap na Entablado. Ngayon November 20, 4 p.m. to 5 p.m. Limited slots lang po ito, so kaya first come, first serve. Para sa mas exciting, meron po tayong People's Choice Award. Paano bumoto? Madali lang. All you need to do is react. Yes, react lang po. Sa aming poster at official trailer na makikita po sa Facebook page, TikTok account at Instagram ng Sorok Short Film Festival and Sorok Uni Foundation. So every reaction counts as one vote. Meron din tayong donation voting system. Kung gusto nyong mas supportahan pa ang aming film, bawat donation ay counted as votes. Nasa comment section po kung yung donation links. And yung mga mechanics ilalagay ko na rin po sa comment section. Tara na, supportahan natin ang Filipino indie films, support dreamers, and support Pangarap na Entablado. Kita-kits sa screening. Thank you po. Palakpakan
ng cast ng Pangarap na Entablado. And of course, congratulations po sa mga napanood nyo na in-interview natin, director and the actress and actor, at lahat na po dyan. At syempre, ang producer po ng MKG Films, na walang iba kundi si Kuya Mark Tolentino. Yan, ang gagaling nila. Sa mga interesado po, gustong maging artista sa mga short film lang po ito. Pero ito na po yung simula ng inyong pangarap. Siyempre, sa short film muna, and then pag nakita yung acting nyo, may nakapanood na mga sikat na director, producer, pwede na po kayong magkaroon ng pagkakataon na makagawa ng pangalan. Yan, mga simula lang po yan. So, yung mga kabataan po natin ngayon, na mayroong mga talent sa kanilang acting, ayan po, makipag-unglayan po kayo kay Miss Joy, yan po. At siyempre po sa MKG Films, kay Kuya Mark Tolentino, sa kanya pong mga staff, sila po yung nag-i-interview. I-follow nyo lang po, like, follow, and share the MKG Film. Yan po, meron po siyang sariling Facebook page. Ayan. Ay, ang galing napanood ko yan very short lang. Actually, it's 30 minutes. Dahil sa pagkaganda na short film, ginagawa pang 20 minutes. Yan po ako mga sa director. Ang hirap mag-cut ng isang nagawa mo na, nabuo mo na short film, tapos tatanggalan mo, so hanapin mo kung ano yung tatanggalin mo doon sa mga script na yun na hindi maapektuhan yung story. Sa pagkapanood po namin in 20 minutes, talagang nasakyan po namin yung pagiging ganda ng short film, yung pagiging talagang inspirasyon sa mga depressed at wala ng pag-asa. Panuorin niyo po yun. At yan po ay meron po sila mga schedule kung saan niyo po sila mapapanood ng free. At yan nga po, congratulations din kasi nasama po sila sa lalaban, isa na po yun sa Dubai. 42 short films po yan, pero nakasama po ang Pangarap na Entablado. Yan. Okay, muli palakpakan natin sila. Okay, speaking of our friend, Attorney Mark Tolentino. So, tinatawag po natin siyang Kuya Mark. Kung gusto niyo po ng pre-legal advice, yan po yung public service niya. Imagine, celebrity lawyer is giving a free legal advice. So, para makita niyo po yan, follow po kayo, meron po siyang YouTube na inyo pong susundan. I-type nyo lang po yung Mark Tolls at saka po yung kanya pong Legal Minds, Pinoy Legal Minds, yun po. Mag-subscribe po kayo sa kanya pong YouTube channel. Actually, dami na pong subscriber, pero dumagdag pa po kayo. At sa mga million viewers po ni Attorney. Kasi alam mo, sa palagi kong pagsubaybay dito kay Kuya Mark, nakita ko po yung mga tinatalakay niya sa Pinoy Legal Minds, Ito po yung mapapanood niyo po sa SMNI, Alam niyo naman din yung channel na yun. And of course, congratulate din po natin siya kasi po yung sharing po yung part ng Eagles, yung Eagles. Alam niyo naman ang Eagles, kahit saan po yan. And of course, yes, marami po siyang mga tinatalakay, at syempre part na rin siya ng DCRH News Television. Follow nyo rin po kasi maganda po yung mga tinatalakay niya na nabanggit ko. Usually po tungkol sa mag-away din po ng mag-asawa na kung tingin nyo ay hindi maisosolve pa o hindi na magkasundo, syempre magli-legal action na sila. Pero kay Kuya Mark, hindi po palaging ganoon. Hanggat maaari po ay magkaroon po ng kasunduan, magkabate, yan. Yes, of course. Ayan na po. Mayroon pa tayong oras, So, sa ating oras na natitira, yun naman po ating mga OFW na mapapanood nyo to. Ang tabayanan nyo po sa Dubai. Sama-sama po tayo dyan sa Dubai next year. Kung saan dyan mapapanood nyo to. At batiin din po natin ang Yorme ng Dubai. Ayan, si Arthur Saragosa. At ang ating pong sinusuportang organization, ang Filipino Social Club.
dyan po sa Dubai. Napakalaki po ng grupo na yan at marami rin pong miyembro. Siguro yan yung magiging viewers natin ng pangarap na entablado. Okay. At syempre po, ayan, ating mga pagbati, yung ating pong nagpapa-shoutout. Shoutout sa ating mga viewers from Pampanga, si best friend nila, Leonor, ayan, nandyan siya. Loretta, hello po. Yan, meron po yung farm dyan po sa Pampanga. Sorry po, pero one time bibisitahin namin kayo. And of course, ang ating mga viewers from Bantay at Kasangga Third Chapter, si ano po ang ating pong TikTokers, si Umanito, na hindi na po natin nakakasama kasi very busy din sila. And siyempre po, yan, malapit ng Pasko Ingat-ingat po sa pag-shopping. Alam ko, matatanggap niyo na ang inyong, natanggap na ang inyong 13-month pay kasi naobserbahan ko po, punong-puno po ang mga mall ngayon. Punong-puno ang mga shopping center, punong-puno ang mga kiddie, zone. Mukhang mapera na po talaga ang ating mga kabayan. Pero ang masabi ko lang, ingat-ingat lang po kayo. Lalo yung mga pupunta po sa Tutuban, sa Divisoria. Although alam natin na nakaupo na si Yorme, si Isko, kaya bumalik ang Divisoria Tutuban sa kanyang kalinisan. Super ang linis. In order lahat, mga tindero sa sidewalk, nakaayos na po sila. At hindi na rin po gaanong nandyan si Mando. Meron pa Mang Mando, bihira na po. Si Mang Mando po, yung mandurukot. Mga mamaya, yung bag nyo, dala-dala nyo, nasa likuran na, madaling dukutin. Ingat-ingat po, baka yung inyong 13-month bonus na pamasko ng inyong pamilya ay mapunta pa kay Mando. Yan, si Mando at si Manda. Okay? Natabasa pa po tayo na ating nagpapa-shoutout. Ayan, batiin po natin si Glenn po. Congratulations sa iyong mga coverage sa mga beauty queens. Talagang galing-galing ang sipag-sipag din po nito kaibigan natin si Glenn po. And of course si Shane. Si Shane ng NMAP, National Media natin, Sobra rin ang sipag. At syempre yung papi po, yan po yung Philippine Association of Publisher with President Beck, si Ma'am Beck Velasquez at ang Gob, at si Noel, Kuya Nelson Santos. Meron pa, susunod pa papanood po namin sa inyo yung Filipino Inventors. Mga Inventors Week po yan. Meron po tayong segment po tungkol po sa ating mga Pinoy Inventors na napakagagaling po talaga. Ang mga award yan sa ibang bansa, yung ating mga Pinoy Inventors. Kasama na rin po yung mga balik scientists. At siyempre po, ang ating pong mga kaibigan po sa ating pong Yahoo page, marami po tayong OFW friends. Alam ko masaya rin ang Pasko nyo pag magdiriwang kayo kasi para rin kayo nasa Pilipinas. Kaya po ang title po ng ating program is Buhay OFW ngayon. Kasi ngayon means siyensya and teknolohiya. Ang technology po ay wala ng homesick. Nung araw po, meron po akong article sa newspaper ng Buhay OFW ngayon. Nag-circulation is Kingdom of Saudi Arabia and United Arab Emirates. Ang column po natin dyan title is Homesick. Homesick dahil palagi pong na-homesick ang mga Pinoy nung araw, mga OFW, dahil walang gaanong way to communicate sa kanilang mga family back home. Pero ngayon po, parang yun na silang kasama kasi sa Noche Buena o New Year celebration, habang kayo po ay kakain ng masarap niyong handa sa inyong hapagkainan, naka-video call kayo, nakikikain din siya. O diba? So wala nang homesick. Kaya pinalitan ko na yung aking column na homesick ang title kasi wala na siya. Ang atin na pong title ng ating column is Teknolohiya. Buhay OFW ngayon. Wala nang mga aantayin mo pa yung sulat bago dumating buwan. O kaya gusto mo marinig ang boses ng family mo, tape recorder, isa-send bago mo rin matanggap buwan.
Ang hirap noon. Kaya noon, ang ating madalas awitin, yung bayan ko, nahan ka. Hindi ba yun yung ano, yung sa gitna ng dilim, si Asin yata kumanta, o si Corinta. Basta yun yung team song natin nung tayo nasa Dubai. Kaya nung tayo ay nasa Dubai noon, so many years ago, I was working in Dubai, United Arab Emirates. First time ko pong maging OFW. Super homesick. Kasi nga po, hindi po ganun ang teknolohiya dati, no? Sobra po ang low-tech talaga. Tapos yung Dubai nun, disyerto pa noon. Ang mall lang dun is yung Algorare. That time, sa tagal ko rin, natuto rin naman akong magsalita ng Arabic. Kasi kailangan yun dahil ako international telephone operator. Kaya kailangan marunong tayo magpag-communicate. Pero sa tagal na natin dito sa Pilipinas, medyo limot-limot ko na. Parang natatandaan ko na lang yung mga yung mga bad word. Hindi ba? Pero pagka pinractice ulit, babalik ulit yun. So, Dubai is my second home. Dahil dyan pinanganak yung anak ko, si Christian Reyes, Alpha Reyes, na ngayon po ay gumagawa ng pangalan sa larangan ng musika. Ito yung YY Do, yung daughter ko, and my son-in-law, Maki. Nakikilala na po sila, hindi lang po sa United Arab Emirates, Europe po. Yan po ay libangan lang nilang mag-asawa. Kung gusto niyo po niyo silang mapanood, YY Do, sila po yung opening background music ng Dubai Tourism. So, siguro, hindi pa lang sila nagkakaroon ng chance na ma-interview ng ating mga Pinoy media or reporter, pero ang kanila po mga interview ay mga international na po. Kung saan-saan na po sila na ano. Kung gusto niyo po mapakinggan, type niyo lang yung Y as wow, and another Y, and Y. Dalawang wow, isang U. So, Y. Within you, without you, within you, yun yung ibig sabihin nun. Congratulations to my daughter and son-in-law. Yan, keep the ball rolling. Ayan. Kanino ba maana? Sa akin ba yun? Siguro, tayo naman din that time when I was in Dubai, naging model din po tayo doon. As magazine model nga lang, kasi nga, sabi nung organizer ng isang international modeling, ang liit ko daw, kasi 5'2" lang ako. Akala nila, nung makita nila yung picture ko sa magazine na nag-circulate in the Gulf, akala nila ang tangkad ko, pinuntahan nila ako doon sa pinagtatrabahuan ko, nakita nila baby pala. So yun that time, yun ang ating mga experience nung tayo ay nasa Dubai. At syempre, ating advice sa mga kabayan nating Pinoy, matuto kayong magtipid. Magkaroon kayo ng isang board, sulat nyo ron o ano yung mga gusto nyong mangyari sa buhay nyo, ano yung vision ninyo, o mission ninyo, kung ano yung pangarap nyo. Ako, gumawa ako nun. Sabi ko, magkakaroon ako ng sarili kong bahay. Yan ang iniipon ko talaga. So, siguro sa tagal ko rin nakaipon ako talaga ng makabili ng sariling bahay at sasakyan. Yan yung mga sasabing pawis o katas ng OFW. Kailangan lang huwag kayo magastos kasi ako, 15 girls kami sila bulagsak, talagang pag lumabas sila, shopping. Pero ako, hindi ko nakakalimutan na magsubi. Nung araw, laki pa ng palitan ng dollars. So, every salary, maglagay lang ako ng $300 sa aking piggy bank. Ay, nako, in so many years, bilangin mo kung magkano na yun. Ganyan lang po. Sabi nga, tipid lang. Tayo po ay umakyat sa hagdan, struggle po tayo. Sa first step, unang baita, pataas. Yan po tayo. Kaya alam po natin ang hirap ng buhay ng isang tao. Alam po natin maging mahirap. At yan po, hindi ko nandyan na kayo, yun na lang yung iisipin nyo. Kaya nga yung pangarap na Entablado, diba? Very inspiring short movie. Yun, panoorin nyo lang po yun kasi abang may buhay, may pag-asa, meron akong naririnig dyan na parang ano na sa buhay, wala na, ayaw ng kumilos. Lalo po yung mga senior nating, mga senior, lagi po kayong
lumabas, mamasyal, magsayaw, mag-ballroom dancing, mag-TikTok. Siguro napapanood nyo ako, no? Naglagi ako nag-TikTok, ano? Kasi exercise ko yan. Tsaka pang-alis ko yan ng stress. Kaya gawin nyo rin yan, hindi kailangan na kayo ay magaling sumayaw. Basta importante dun ay kayo ay nakakagalaw ng maayos. Yung tuhod nyo, na i-exercise nyo. Yan ang importante. Hindi kailangan na magaling. Marami ako napapanood. Ang edad nila ano na? 85, ganyan. Sisigla pa. Kasi, yung kanilang mga blood circulation nila napaka-ganda dahil sa kakagalaw nila. Yan. So, ilang minuto na lang tayo? May ilang minuto. So, okay pa. So, ayun na nga ang tinatalakay natin. Lagi pong mag-exercise. Yung mga senior natin, hello po sa Shining, Masambong Elderly. Hello sa inyo. Lapit na po ang Christmas party ng Shining. December 17. Kaya po Shining, kasi ang mga senior dyan ay talagang nangunguti-guntita para mabituin. Diba? Di ba sasabihin mga senior ang mga yan? Kasi sa Zumba rin, ano, yung Masambong Tennis Court Zumba Fitness, free po yan. Sponsor po yan ng mababait at matulunging mga counselors. And of course, ang organizer is Gemaline Falconi. Yan ating sister na madalas mapagkamalan kambal kami. Batiin din po natin yung MTC group. Yan, sila Roda. Pag meron ako hindi nabanggit, pasensya na. Nida, at saka yung mga coach dyan, yung Akla, hello sa inyo. Lahat-lahat kayo, hello sa inyo. Meron po kaming member dyan, 85 years old, si Mami Himpag, grabe. Pag sumayaw po yun ng ballroom, at sumayaw na nakaluhod, kaya pa niyan tumayo. Kasi po, yung iba po, pag sumasayaw, at once na tinupi yung tuhod, hindi na po makabalik na tumayo. Yan po. Kaya, kasi nga, talagang wala siyang tigil sa pag-exercise, paglalakad. Yan ang inyong laging gagawin, ano? Okay. At syempre, ayan, sa mga followers and viewers natin, hello po sa inyo. Meron pa tayong ilang minuto na? 5? 1 minute na lang. Okay, yan na po yung pagpapaalam po, pansamantala. Ayan, sana po ay marami kayong natutunan sa ating pong diniscuss at pinapanood sa inyo. Panoorin nyo po ang pangarap na yung tablado. At yan po ay talagang very inspiring at medyo malulungkot din kayo. Pero napakaganda ng short film na ito. Congratulations po sa lahat. Palakpakan po natin. At samantala, yan. Tayo po ay magpapaalam. Be happy and stress-free. Ito po si Terry Alpha para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Maraming salamat po.